Tabang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Mga kamag-asaka, bakit katulad po ng sinabi ng ating senador, yung po presyo ng palay, tataas po yan kapag si NFA bigyan ng sapat na pondo, bigyan ng mga truck na kung saan papasok sa mga barangay. Lahat ng palay ay at bibilhin ng ating gobyerno sa pupulutin yung mga pribadong sektor na mamimili na yan. Dapat po sa ating gobyerno yung mga pondo, yan ang bigyan ng malaking pondo. Kaya mo ba, yung LFA bumili lahat ng ani ng magkasaka, bilhin nila. At sana po hiniling namin mga magkasaka na sana rumenta po kayo. Kayo na po rumenta, huwag na po kami magsasaka. Napakahirap po nun eh. Kung katulad kong malilit ang magkasaka, kaya po ba dali ang tricycle yan? Matagal. Yun po, kaganda po niya na, nung po nakaraan, magkano ang presyo ng LFA? 30. Bakit ngayon 24 lang? Hindi ba kami makakutan? Dapat po sana bigyan ng prioridad yung mga maliliit na magkasaka. Tama po ba? Ultimong mga porsentuhan na sinasabi. Okay, dapat naman, bigyan natin ng voting pabor. Sila ang una, sila ang dapat unahin din na magdala dito. Ano po ba ang mga requirements? Sino sa NFA? Ano po ba requirements? Hindi po natin, huwag na po natin pahirapan sa magkasaka. Ano ba? Opo. Samandaling mo na po ito kasi magkakataon nito eh. Kaya yun po, yung po sanang puhunan ni magsasaka, dapat po kung may kayo ng tubo sa Department of Agriculture, sa DA, sana po maliliit na lang. O sana, wala ng tubo. Para na sa kanon, ang magsasaka, ang maliliit, ay umaseso na at magpapaaral ng mga anak kung sakaling maging senador, maging presidente ng Pilipinas. Yung po yung dapat namin na ihain sa gobyerno. Sana naman po patupad, siguro sa susunod pagka-senador na si Senador Abalos, siguro maasahan natin. Kahit kulang, salamat na. Pero tuto pa rin pa, siguro maraming salamat po sa inyo lahat. Sa NIA, ako po ang isang namumuno, si Pangulo po ay ito si Restara ng Makmal sa Division 1. Well, ganito na lang po, no? Si Mr. Nasantina ay parati kong kasama. Marami pa tayo mga nakalatag na programa tungkol sa magsasaka, no? Hindi lamang ito, no? Number one, yung ating crop insurance dito, gawing abot kaya at expire hindi lamang sa palay ito at sa mais, maaari sa iba pang crops variety at iba pa. Problema ninyo, yung mga anak ninyo, hindi na. Sa amin kasi sa Mandaluyong, meron kami mga laptop at ang aming mga anak ay, ang mga high school sa amin ay may baon ng pera. Iniisip ko, dahil kayo nagpapakain sa buong bansa, dapat bigyan prioridad ang mga anak niyo sa state colleges sa Sangrat Network Center. Kayo at ang hanay ng mga mangingisda. At kung kaya naman, maski pang baon man lang, pwedeng ibigay eh. Bakit? May mga ayuda tayo eh. Eh, hindi mo lang lalagay yung pangalan ng mga bata eh. Hindi ba? No? Pero higit sa lahat, dapat ma-identify na natin yung mga lugar na sakahan natin. Dapat huwag talagang mawala ito dahil once mawala ang sakahan, mahirap sa isang bansang hindi niya kayang pakainin ang sariling mga mamamayan niya. Mabigat yun. Once maayos ito at magkaroon ng land use plan, lahat ng farm to market roads, irrigation, mga drying, lahat ng ay ilalagay mo na ng gusto. No? So ito, at si Secretary Kiko, ako na nagsasabi sa inyo, lahat ng pinag-usapan natin dito, kaya madaliin, siya ay sumasang-ayon din dito. Lalo na sa rice tarification. So pabayaan po ninyo,
On record naman tayo rito, maski wala pa nga tayo sa pagpupulo dito. Na-interview ako last month pa, yan ang posisyon ko sa rice tarification. Inuulit ko lang naman at nagkataon lang, pare-pareho pala tayo ng opinion tungkol dito. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Kuya po. Ako po yung kahit ng mga pamangkin ko na ang papa po nila si Francis Silohin. Isa pong magsasaka po yung papa nila na nagpangamatay dahil sa siya po yung anak at ako rin po yung kahit nila na nag-aalaga sa kanila. November po, 30. Mga magsasaka po, yung inyong... O sige po, bigyan po natin ng on, pagsalita ng konti. Ano pa kayo guys sa presyo ng palay? Eh kasi po isa lang rin po sa version po din sa ano po, sa inaano ng palay. Kaya niya po ginawa. Tapos ang ano niya po sa bukid, 2.5. Tapos ang ano niya lang po kasi ay 55 lang po. Tapos ang presyo po ng palay po napakababa. Tapos ano po, second attempt niya na po yung ginawa. Kaso po yung una po, nakita po siya nung sumunod po sa akin. Tapos naano po siya, nasagip po yung buhay niya. Tapos ang sumunod naman po sa bukid. Nung nagpapaano po siya, eh, hindi naman po nila nakita yung motor niya na nakatago. Tapos pinutahan po niya itong dalawang kong kapatid. Saka po yung kambal na, tapos sabi po kasi nung tatay niya, tignan po sa dulo at may motor po, eh hinahanap na po si Papa nung time na yon. Nakita po nung kambal nasa dulo na po, nakasabit na po siya. Sige po. Ilang taong ka na, anak? 18. 18, no? May reaction po kaya tayo? Graduating po kaming lahat, 4 po. Okay. Si mama ko po, nasa Manila po nagtatrabaho para sa may ano po sa amin. May tulong po kasi gusto po namin makapagtapos ng pag-aaral. Sige po. Senator Abalos, narito po sila para po sa inyong mensahe. Nasa Manila po, nagtatrabaho po sa Ma'am, yung cellphone lang po, nakakaharang po sa camera. Salamat po, salamat. Salamat po. Last 2 questions po siguro tayo sa leader magsasaka. Punta po tayo sa mga kasama natin sa mamamahayag from Talavera. Dr. Bernardo.